Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ang buong akala ko mga kababayan ay etong si Chis Escudero ay napakatino. Meron pa nga pong panahon mga kababayan na sinabi natin na itong si Chis Escudero ay pwedeng maging presidente. Unang-una dahil magaling magtagalog, parang atong tumutula kapag nagtatagalog, kapag nag-i-speech, para pong isang makata. At napapatulala ang mga nakikinig sa kanya dahil sa ganda ng kanyang pananalita. At syempre, napakagaling din mag-English. Dire-diretso mag-English eh. Pero walang Diyo mga kababayan, meron pala itong tinatagong kawalang hiyaan sa katawan. At ngayon, parang lumalabas na ang totoong kulay at pagkatao ni Chis Escudero. Lumalabas na yung nakatagong kumbaga, yung buntot mga kababayan lumalabas na. At yung sungay, parang nakikita ko, lumalabas na yung sungay mga kababayan, pati buntot. So yung inaakala nating matino na inaasahan natin na sana ay maging presidente ng Pilipinas, eto nagpapakilala na. At nabubuko dito sa kanyang mga pinaggagawa. Eto mga kababayan. Ayon po dito sa Politico. Eto daw pong si Senate President Chis Escudero ay nag-insert po. Pag sinabi nag-insert, nagsiksik. Meron na pong budget, pero siya po ay nag-insert. Nagpasok pa ng staggering 142.7 billion dito sa proposed 6.3 trillion 2025 national budget. Anong mga kalalagyan ng budget na in-insert niya? Yung kasama doon sa 142.7 billion. Funds daw sa infrastructure, sa flood control projects. Ang nangyari, ito po ay red flag di umano. Bakit? Kasi ito ay overlapping roadworks at questionable flood mitigation efforts. Ayan mga kababayan. So, hindi na natin iisa-isahin yung budget kasi merong listahan yan mga kababayan eh. Ito po nakalista dito eh. Ayan Sino ba ang makikinabang diyan sa budget na in-insert ni Escudero? Ito, Mindoro, Batangas, Davao, Misamis Occidental, Quezon, Cavite, Valenzuela, Cebu. Ayan po. Pero po ang pinaka makikinabang ay etong Bulacan na stronghold po ni Senator Joel Villanueva. Ang natanggap po ni Joel Villanueva ay 12.08 billion. Ngayon, ito pong budget ni Chis Escudero. Ang makikinabang po ay yung kanyang mga kaalyado. Okay? Ginamit lang, syempre, yung mga proyekto. Pero ang pinaka dahilan ng pagkakabigay ng budget ay para po mabigyan ng pabor ang kanyang mga kaalyado. Para saan? Syempre, para mapanatili siya sa pwesto bilang Senate President. Ganun lang naman yun mga kababayan, real talk na, wag na tayong maglokohan. 'Di ba? Katulad din nung mga komite. Kaya nga ito si Bam Aquino at itong si Kiko Pangilinan iboboto si Chis Escudero. Bakit? Dahil bibigyan sila ng magandang komite. Chairmanship ng committee. Si Bam Aquino, chairmanship ng Committee on Education. Si Kiko Pangilinan, bibigyan ng Committee on Agriculture. Nabangamat etong dalawang ito, ang nagkampanya rito ay etong si Senator Hontiveros, na inaasahan natin na ito kapag nanalo itong dalawa, ay kakampi sa minority. Pero dahil nga po sa komite na inalok na itong napakagaling na si Chis Escudero, mukhang nga iiwanan si Hontiveros at kakampi kay Chis Escudero sa majority.
So, ganun po ang ginagawa ni Chis Escudero. Ginagamit po itong mga committee at itong mga kababayan. Grabe na ito. Ito po nga kanyang in-insert na budget na 142.7 billion ay para po sa kapakinabangan ng kanyang mga kaalyado. Ay, hindi naman natin sinasabi na kukurakutin. Wala naman po tayong sinasabing kukurakutin. Kaya lang, halatang halata na ito ay binigay dun sa kanyang mga kaalyado, syempre para saan? Para manatili ang kanilang loyalty dito kay Kilay. Kilay tuloy kay Chis Escudero. At syempre, alam naman natin, wag na tayo maglokohan, merong mga kickback yan dyan. Sus naman. Wag na tayo maglokohan. Yan bang 42.7 billion mapupunta yan sa lahat, sa proyekto? Naku. Lokohin yung mga lelang ninyo. So, anong nangyayari mga kababayan? Etong budget ay para po sa proyekto ng kaalyado, para itong kanyang mga kaalyado ay hindi humiwalay sa kanya at hindi bumoto doon sa ibang kandidato para sa Senate President at para mahawakan niya sa liig. O, gano'n naman kasimple yun eh. Diba? Huwag na tayong maglokohan. Ayan ngayon ang ginagawa na itong akala ko matino na itong si Say Cheese. Eto mga kababayan, etong si Senator Tito Soto mismo ang nagsabi na etong insertion ni Chis Escudero ay napaka-excessive, sobra-sobra, garapal, at scandalous. Scandalous to say the least, more so when these amendments came from budget cuts from DepEd and DOH. Pero yun yung binawasan yung budget ng DepEd at DOH. Saan inilagay? Ito yung mga proyekto. Tingnan natin. Ito yung mga proyekto. Diyan daw, halimbawa lang ito, hindi na natin iisa-isahin kasi napakarami mga kababayan eh. Sa General Lacar, Quezon City, nagpasok po siya ng 5 flood control projects along Agos River. 950 million. Each, yung 5 flood control projects ay may budget na 150 million each. At merong phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Pero ang totoo, ito po ay nagre-refer sa the same area at the same waterway. Doon lang din. At ang matindi nito, yung kanilang entry, wala pong engineering detail. Walang coordinates. Di ba dapat pag magsasabit ka ng budget, kinakailangan may detalye. Kung saan talaga. Wala, sabi lang nila, along Agos River, tas 5 flood control projects na phase 1, phase 2, phase 3. Anong nangyari mga kababayan? Wala namang coordinates. Walang engineering detail. Dapat meron yun. Basta nakasulat lang doon, construction of flood mitigation structure along Agos River, General Lacar, phase 10, ganyan. So kapag ganyan, walang detalye, delikado po yan. Ito pa, halimbawa, Santa Rita, Biak na Bato Road sa San Miguel, Bulacan. Ito yung baluarte ni Jesus is Lord Pastor Villanueva, si Joel Villanueva na akala natin talagang born again Christian pero si Raulo din pala. Kaya kayo mga taga JIL, mag-isip-isip kayo. Wala na. Mukhang iba na ang takbo ng utak ng pastor nyo dyan sa JIL na si Joel Villanueva. Eto, dyan sa Biak na Bato Road, San Miguel, Bulacan. Na-list po siya multiple times. May segment A, segment B. So, ginagamit nila, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, segment A, segment B, segment C, package A, package B. Mapapapakyo ko dito sa ginagawa nila At meron, bawat segment may uniform cost na 100 billion. So, 500 million, pero isang road corridor lang. Itong San Miguel Cibol Road, meron din, 4 na beses package A to package D. May 100 million each na allocations. Pero isang ruta lang. Walang
Ito pa, red flag. Maglalagay daw sila ng series of solar street lighting projects across Eastern Bulacan Road. General Alejo Santos, Plaridel Access Road, Maharlika Highway, at lahat may 100 million each. Pero, hindi naman inilagay kung gaano kahaba yung kalsada. Ibig sabihin, kahit maikli, kahit mahaba, ang budget ay 100 million pa rin. Anong kalokohan niya? Ito mga kababayan, itong naka-highlight, yung highlight ko. Yan po ang mga proyekto na kasama dun sa in-insert ni Chis Escudero na 100, ilan yan? 174, 142.7 billion pesos. Ayan At ang makikinabang dito ay yung mga kaalyado ni Chis Escudero. Kaya nga sabi ni masyadong excessive, masyadong scandalous. Basahin natin, ito nga mga sinasabi ng ating mga kababayan. Yari ka ngayong keso. Walang mga awa, sobrang manggahasa ng pondo. Kaya pala gusto ng dismissal para sa impeachment kasi siya din pala. Ito mga kababayan ang basa ko lang, mananatili siya sa Senate presidency. Ginagawa niya lahat Bibigyan niya ng magagandang committees yung mga abangers. Yung mga hindi na tumatayo sa sa prinsipyo. Wala na prinsipyo. Importante sa kanila makuha nila yung committee. Alam niyo na kung bakit. Tapos, meron pang mga additional na pondo na in-insert dun sa budget ni Chis Escudero. Bakit ba? Para mahawakan niya ang Senado at the same time, hindi matuloy man ang impeachment, ma-acquit si Sara Duterte. Bakit? Siguro, alam niyo na, at isa pa, syempre gustong pumesto sa 2028. Grabe, mga kababayan, Kapag yung sobrang pagnanasa mo sa kapangyarihan, wala na, tatalikuran mo na yung mandato sa taong bayan at gagawa ka na ng katarantaduhan. Katulad na itong ginawang insertion. Kaya Mr. Chis Escudero, hinihintay namin ang paliwanag mo dito sa ginawa mong pag-insert ng napakalaking bilyon-bilyon proyekto na questionable naman. Bahang-baha ang pera nila, mga walang puso, karmahin na sana kayo. Kaya pala may milagro din palang ginagawa, bagay na flavor. Anong flavor ba to? Ham and cheese? Taragis siya. Ham and cheese. Sarap ng buhay ninyo, mga hinayo pa kayo. Kaya pala yung portweed, hindi niya matuloy-tuloy. Binabagong ibig sabihin ng portweed. Naklang putik yan, Dapat talaga tanggalin na Senado o mga senador. Sayang lang po sweldo ng bayan dyan. So itong inaakala natin na napakatino, na napakagaling, walang hiya din pala. Grabe mga kababayan, ito nga nangyayari. Na-shock si Senator Vicente Toto Ditoy tungkol sa di umano'y mga budget insertions ni Senator Francis Chis Escudero at iba pang senador na aabot sa 142.7 billion mula sa 2.252 trillion national budget para sa 2025. Kabilang ang 1.1 trillion allotment para sa Department of Public Works and Highways. Ito naman mga kababayan ay iimbestigahan ni Senator Tito Soto. We will surely look into and investigate. Nagpayag ng determinasyon si Soto na silipin ang mga questionableng budget items sa final copy ng General Appropriations Act of 2025 kung saan di umano'y makikita ang garapalang last-minute budget insertion para sa konstruksyon ng mga proyekto may kinalaman sa flood control, road bridge at health facilities
na karamihan ay nagdoble na. Overlapping, doble. Kakadoble-doble. Phase 1, Phase 2, Phase 3, Segment 1, Segment 2, Segment 3. Ay, yung mga style ni, ganun palang style ni Chis Escudero. O base sa ulat ng politico.com.ph, nangunguna sa listahan ng mga lalawigan na mabibigyan sa pagmanipula ng budget sa ginanap na Bicameral Conference Committee ay ang Bulacan, ang lugar ng kaalyado ni Chis Escudero na si Senator Joel Villanueva. Walang hiya rin pala itong Senator Joel Villanueva na to. Mga JIL, nagising-gising kayo. Kung ganyan lang din na magiging pastor ninyo, walang hiya. Lumayas na kayo dyan. Niloloko na lang kayo niyan. Sasalita sa harapan ninyo, purihin ang Panginoon. Praise God, pero walang hiya pala. Nako mga kababayan, isip-isip po kayo. Nakita niyo yung kabastusan niya nung nagsasalita si Senator Hontiveros at binuyo niya ito si Amy Marcos, napahintuin si Amy Marcos. Ganun ba, pastor ninyo, JIL? Wala. Kapag ganyan ang namumuno sa inyo, ganyan din kayo. Magiging ganyan din kayo. O pangalawa sa listahan, Sorsogon. Siyempre, Sorsogon, probinsya ni Kilay eh. Merong 9.1 billion. Ayon pa sa ulat, mabibigyan din ng Mindoro, Batangas, Davao, Misamis Occidental, Quezon, Cavite, Valenzuela City, Cebu. O yan mga kababayan, yung nabigyan ng mga proyekto. Kasama po sa 147 billion na in-insert ni Chis Escudero. Diyan po sa 2025 national budget. Grabe mga kababayan, napakawalang hiya. Paliwanag mo yan, Chis Escudero. Paliwanag mo, dahil kung di mo kaya paliwanag yan, at nakita na may anomalya dyan, pinakamaganda mag-resign ka na. Huwag ka na mangarap maging Senate President kung wawalang hiyain mo lang din ang mga Pilipino. Grabe. Kumusta ba pera mo kay Heart Evangelista? Wala ka na ba? Putaragis. Bago niya naman gamitin ang pera ng taong bayan para sa inyong pansariling kapakanan. Mahiya naman kayo. Grabe. So, yan lamang po mga kababayan ng ating update. Sana imbestigahan dito ni Senator Tito Soto para maungkat ang kawalang hiyaan nitong mga matakaw sa kapangyarihan. Nagagawin lahat para mapanatili ang kanilang mga pwesto. O dyan po sa Senado. Grabe. Okay, so yun lang po. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.